Welcome sa ating pagtatalakay. Ngayon, may sisiriin tayong isang napakaganda at medyo makasaysayang misteryo. Tungkol ito sa wika at sa pinagmulan ng pangalan ng isang naglalakihang lambak dyan sa Northern Luzon. Kasi 'di ba, kung nakita nyo na ang napakalawak at ginintuang lambak na ito, paniguradong napaisip din kayo. Paano ba talaga nagsimula ang lahat dito? Umpisahan natin sa mismong tanong na nasa puso ng ating kwento ngayon. Bakit nga ba eksaktong tinawag na Cagayan ang makulay at buhay na probinsyang ito? Alam nyo, ang pangalang ito tila dumadaloy na parang tubig at humihinga na parang mismong lupa. Kaya para maintindihan natin yung tunay na pinagmulan nito, kailangan nating sundan yung mismong landas ng kalikasan na nagbibigay buhay dito. Kaya para masagot yan, hihimayin natin ang dalawang pangunahing teorya. Simulan natin sa unang teorya, ang mga punong Tagay-u. Isa itong pahiwatig na matibay na nakaugat, literally at figuratively, sa lupa at sa luntiang kapaligiran ng lambak. Ngayon, ang talagang nakakapukaw ng atensyon dito ay yung sinaunang salitang Katagayan. Ayon kasi sa mga naunang tala, ito daw talaga yung orihinal na pangalan ng rehiyon. Sa lokal na dialekto, ang ibig sabihin lang naman nito ay isang lugar kung saan masaganang tumutubo ang mga halamang tinatawag na tagay. Isipin nyo yung mga sinaunang tao na nanirahan dito. Ang buong pamumuhay nila nakadepende sa masaganang mga punong tagay na ito. Isa itong uri ng matibay na halaman, parang hardwoods o bakawan. Imagine, ang mga punong ito nakahilera ng napakarami sa gilid ng mga ilog at nagbibigay ng sobrang tibay na kahoy para sa pagpapatayo ng kanilang mga tahanan. Kaya hindi na talaga nakakapagtataka na ang mismong pagkakakilanlan ng lupain nila ibase nila sa halamang nagbibigay sa kanila ng masisilungan at proteksyon, di ba? Okay, lipat naman tayo sa pangalawang suspect natin sa misteryong lingwistikong ito. Ikalawang teorya, ang Ilog Carayan. Yung teoryang ito medyo mas patula at nakapokus ng buong buo sa tubig. Sa sinaunang Ilocano at sa iba pang lokal na dialekto, yung dambuhalang ilog ng Rio Grande de Cagayan ay madalas na tinutukoy gamit ang salitang Carayan. Alam naman natin na ito yung pinakamalaki at pinakamahabang ilog sa buong bansa natin, kaya sobrang natural lang na ito ang naging sentro ng lahat ng galaw, lahat ng buhay sa lugar na yon. At dahil na umiikot ang buhay ng bawat tao sa lambak na ito, doon sa dambuhalang anyong tubig na yon, kasi nandun ang pagkain nila, doon sila naglalakbay, doon sila nakikipagkalakalan, ang ginawa ng mga tao mula sa mga karatig rehiyon, simpleng tinawag na lang nila ang lugar bilang Cagayanan o ang lugar ng ilog. Isang direktang pagkilala ito sa kung gaano kalaki ang kapangyarihan at kahalagahan ng ilog sa pang-araw-araw na buhay ng mga sinaunang tribo. So napakagandang tingnan kung paano naningibabaw ang dalawang pinagmulan na ito ng magkatabi. Sa isang banda, meron tayong lupain na pinangalanan mula sa matitigay at nakaugat na mga puno ng tagay, at sa kabilang banda naman, isang lupain na pinangalanan mula sa nagbibigay buhay at patuloy na dumadaloy na ilog ng Carayan. Pareho silang may malakas at lehitimong batayan sa kasaysayan. Pero teka, paano ba naging isa ang mga ito? Paano nga ba naging iisang pangalan ang dalawang katutubong salitang ito? Dito na tayo papasok sa susunod na bahagi, ang pagdating ng mga Espanyol, kung saan magaganap ang isang napakalaking pagbabago sa ating kasaysayan. Kung susundan natin ang timeline, makikita natin kung paano ito nabuo. Nagsimula nga ang lahat sa mga naunang nangkuha ng kahoy para sa mga bahay nila at sa mga sinaong tribong manlalayag sa ilog. Tapos, lumipas ang napakaraming henerasyon hanggang sa umabot tayo sa pinaka-pivotal na punto ng kwento natin, ang pagdating ng manlalakbay na Espanyol na si Juan de Salcedo noong taong 1572. Nang dumating ang mga Espanyol para gumawa ng mapa ng rehiyon, ginalugad nila yung mga baybayin at syempre, yung malaking ilog. Sa pakikipag-usap nila sa mga katutubo, sari-saring lokal na dialekto ang narinig nila. May mga nagsabing Katagayan at meron din namang nagsabing Cagayan. Kaya anong nangyari? Dahil dayuhan ng pandinig nila, pinagsama at binago ng mga Espanyol na gumagawa ng mapa ang bayo o spelling ng mga salitang ito. At boom! Dito na ipinanganak ang opisyal at stylized na pangalan na kilalang kilala natin ngayon, ang Cagayan. Nakaugat man ito sa lupa o dumadaloy na parang tubig, dadalin tayo nito sa huling bahagi ng ating pagtatalakay. Naaalala ng ilog. Ang mismong evolution kasi ng salitang ito, perpektong itong nakukuha yung mismong diwa at kaluluwa ng buong lambak. Kaya ang pinaka-takeaway natin dito, kahit alinman sa dalawang teoryang ito ang totoo,
Pareho lang silang may iisang tinutumbok na katotohanan. Yung pangalan ng rehiyon ay isang direktang refleksyon ng kanyang hindi mapapantayang kasaganaan sa kalikasan. Isa itong lugar na may napakayamang pinagmulan. Tulad nga ng kasabihan, ito ay isang pangalang isinilang mula sa lupa at hinugasan ng mga makapangyarihang alon sa hilaga. Baka nga patuloy pang pagtalunan ng mga istoryador kung ano ba talaga ang eksaktong pinagmulan ng salitang ito. Pero lagi nating tatandaan, mula sa mga ugat ng punong tagi hanggang sa rumaragasang tubig ng Carayan, ang pangalan ng probinsya ay mananatili habang buhay bilang isang malaking pag-aalay sa natural na kaluluwa ng Lambak. Baka nga ang tunay na simula nito ay nakabaon na sa nakaraan, ngunit lagit-laging naaalala ng ilog. Bago ko kayo iwan, bitbit ang napakagandang koneksyong ito sa kalikasan at sa malalim na kasaysayan ng Northern Luzon, gusto ko munang itanong sa inyo para timbangin nyo rin ang mga pahiwatig. Para sa inyo, ano kaya ang tunay na pinangmulan nito? Yung mga puno ba o yung ilog? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.